magkakaroon ng kapatid, tayo yung sigurado. Tayo po yung batian ng iwan siya dito. Tuloy yan, mapakuti na natin tanong. Lahat ng tanong, tuloy yan, makita natin Diyos. Sa panahon ng pagkibata sa buhay, kung saan wala kang masulingan, sa panahon na wala ng pag-asa, magtiwala ka sa Panginoon sapagkat bilang anak niya, hindi kanya pababayaan. Sigurado, ang pagkapalang pagbuwang ng Panginoon ay nakaabang sa iyong paraan. At ang katumpayan ay binigay na sa ating Panginoon. Kaya magkalak tayo lahat at tayo'y pagpuring sa ating Diyos na buhay. Tayo po'y mabit, mga kapatid!
presensya ng Panginoon, siyang nagbibigay sa atin ng kasapatan, ng kapayapaan, ng kagalakan, at ang pag-ibig at ang pag-ibig ay ng Diyos. Ngunit po, mga kapatid, tayo umamit sa Panginoon.
Jesus' name. Amen. Hey, sound, check. Sound check. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin yung Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Pakibati po ang katabi ng 2 thumbs up. You are Charito, blessed and highly favored. Sa mga bagong nakarinig po ng Charito, ito po ay isang Greek word meaning na you are blessed and highly favored. Ikaw ay pinagpala at lubos na kinalulugdan ng Diyos. Gusto niyo ba yun? O gusto niyo gawin natin, pagyan natin, ikaw ay sinusumpa. Pangit po, di ba? Ikaw ay pangit. Ikaw ay hindi pinapabulan. Pangit po, di ba? Kaya mas maganda po kung batayan natin ay dito, blessed and highly favored. Ikaw ay pinagpala at pinabulan. Sabihin mo sa'yo katabi, ikaw ay pinagpala at pinabulan. Hallelujah. Sabi-sabi natin sabihin. Naniniwala po ba kayo na kayo yung pinagpala at pinabulan? Sabay-sabay po natin isigaw. I am blessed and highly favored. I am blessed and highly favored. I am Charito. I am Charito. Hallelujah. Palakpakan po natin ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po ay iniisip ng Diyos. Tayo po ay kanyang minamahal. Kaya dapat po natin ideklara ang mga bagay na gustong mangyari sa atin ng Diyos. Tayo ay kaibig-ibig, tayo ay kamahal-mahal. Amen. Para natin yung Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Before we begin sa ating pong talakayan ng Your Next Season is Coming, part 10 na po tayo. Okay, so nasa 10 session na po tayo. Your next season is coming. Let's commit this first to the Lord. Tayong lahat ay mananapin. Aming Ama dakilang Diyos sa mga pangyarihan, salamat po Panginoon dahil lagi po namin kasama ang iyong banal na presensya sa naman kami dako pumunta. Salamat Panginoon sa laging pagsama sa amin sa pag-aawitan. Salamat Panginoon, ikaw ay dakila at karapat-dapat papurihan. Salamat Panginoon sa buhay namin sa pagkakataon na kami ay naririto sa iyong tahanan. Salamat Panginoon dahil nasupungan kami sa iyong tahanan ngayong umaga. Salamat Panginoon dahil patuloy mong ipapaunawa po sa amin kung gaano kaganda ang mensahe ng buhay, ang mensahe ng biyaya na aming matututunan at tutulungan po kami
Panginoon, na may apply ito na maayos sa aming pamumuhay bilang Kristiyano dito sa lupa. Maraming salamat, Panginoon, ano man ang aking sabihin, gawin ay magbigay ng kapulihan sa iyong marangal na pangalan. Itago mo lamang po ako sa iyong luturan. Tanging salita mo lamang, Panginoon, ang aming mapag-aralan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pamataas at tungkol. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi na, Amen. Palakpakan po ang Hallelujah. Sinimulan po natin ang serie na ito sa mga Old Testament character. Okay, simula po tayo kay Noah. At nakarating na po tayo dito kay Moses. So, ano ang matutunan natin kay Moses? Ito po ay continuation lamang po. Kung natatandaan po ninyo ay nabuksan na po natin ito last week. Sabi po dito, in dry season, listen for God's whisper, His revealing Himself to you, helping you understand His plan, shaping your character, and preparing you for His purpose. Lagi niyo po tatandaan, mga kapiyaya, hindi po wasted time ang pagdaan sa dry season. Sa tuyong season ng iyong buhay. Sa malungkot na buhay mo. Sa problemadong buhay mo. Hindi rin po yan dry season. Hindi rin po yan wasted. Hindi rin po yan patapon. Dahil sa pagkakataon na yan, sa panahon na yan, dyan po kayo matututong magkaroon ng matinding relasyon sa Diyos. Diyan ka matututong manalangin ng manalangin in dry season. Dahil nung ikaw ay maunlad sa buhay, halos hindi mo pinapansin ang Diyos. Tama po. Inaaya ka ng iyong kaibigan, hindi mo siya pinapansin dahil ikaw ay sagana at wala kang problema. Pero pagdating ng problemadong buhay, diyan mo matutunan na tawagin ng Diyos. Diyan mo matutunan na lingapin ang biyaya ng Diyos. Tama po ba? Agree po ba kayo doon? Yes. Marami po sa atin ay nagdaan po sa dry season, kaya tayo naririto. Naririto tayo sa presensya ng Diyos. Tayo po ay nagdaan sa matinding problema, ang pa sa inyo, ay nagdaan sa maraming alalahanin sa buhay, kaya naghanap sa Diyos. At sa totoo lang, matagal ka nang hinahanap ng Diyos. Nagtugma lang kayo. Matagal ka nang hinahanap ng Diyos at ikaw ay nasok mo ng biyaya, naghanap ka, at kayong dalawa ay naging isa. Ang Diyos at ikaw, si Kristo at ikaw, ay naging isa. Nung tinanggap mo ang ating Panginoon Jesus. Medyo malabo man, medyo mahirap man, medyo masakit man, kailangan po natin daanan. Okay? Yung mga dry season. Minsan ka nagsasabi, pwede ba Lord, huwag na akong dumaan dito? Pwede ba Lord? Huwag ko nang daanan to. Pwede ba Lord? Iiwas mo ko dito. Mga kabiyara. Kailangan po natin daanan. Kagaya po naman ang pag-aralan natin na character, si Joseph. Sino ba yun? Apat na yun. Si Joseph, si David, si Samson, si Jacob, si Samson, at si Moses. Si Joseph, ang tinutino ng buhay, binenta ng mga kapatid. Nakulong ng walang kasalanan. Walang kasalanan na kulong. Yun po yung dry season ng kanyang buhay. Pero, nung nakalagpas na po siya sa dry season ng kanyang buhay, siya ay naging gobernador hanggang siya ay namatay. At naging maganda po ang kanyang buhay. Ganoon din po si David. Kaya hindi po natin dapat ito tanggihan. Lakaran po natin ang pagsubok sa buhay na ito kasama ang biyaya ng Diyos. Dahil pag nilakaran mo to nang ikaw lang,
napakahirap. Sobrang hirap ang iyong pagdadaanan. Huwag magmagaling. Okay? Kaya ko yan, siso na siso sa akin. Sabihin mo sa kami mo, huwag kang magmagaling. Kailangan po natin ang biyaya ng Diyos. Okay? Huwag kang magmagaling, huwag magmahusay. Ibigay sa Diyos ang bigat ng problema. Okay? Ano sabi ng Diyos? Ibigay niyo sa akin ang inyong alalahanin at bibigyan ko kayo ng kapangyarihan. Yan sabi ng Diyos eh. Ibigay niyo sa akin ang lahat ng iyong alalahanin at bibigyan ko kayo ng kapangyarihan. Eh ikaw, hindi mo matutunan na ibigay sa Diyos ang problema mo. Hindi mo matutunan na isurrender sa Diyos kung anumang alalahanin ang meron ka. Kaya bigat na bigat ka ngayon. Kaya bigat na bigat ka. Magaan po bang buhatin ng isang balde o yung galon may tubig? Bigat? Okay, parang 20 liters po yata yan yung binibili natin inumin. Yung kulay ito. Hindi, may iba rin kulay. 20 liters po yun. Magaan po ba yung mabigat? Pag-aanin po natin. O, ano na lang, 10 liters na nasa galon. Distilled water. 10 liters. Mabigat o magaan? Medyo magaan sa 20 liters. Okay? Pag-aanin pa natin, isang tabong tubig na lang ang padadala sa'yo. Medyo magaan. Sa 5 minuto, kaya ko yung buhatin. Okay? Eh, paano kung isang araw na dala-dala mo pa yung isang tabong tubig? Medyo mabigat. Pag-aanin natin. Pag-aanin pa natin ng napakagaan. What if ballpen na lang ang hawakan mo? Mabigat, magaan. Magaan. Sobrang gaan. Ballpen lang. Sa kumpara dun sa galong tubig, sa 20 liters. Hawakan mo ng 1 day yung ballpen. Medyo kaya pa. Hawakan mo ng 3 days yung ballpen. Maliit lang doon. Pero sa gabal sa buhay mo. Hindi ko 3 araw mo ng hawak, hindi mo binigawan. Hawakan mo ng 5 days. Maliligo ka, may hawak-hawak ang ballpen. Kakain ka, may hawak-hawak ang ballpen. Matutulog ka, may hawak-hawak ang ballpen. Gawin natin 10 days. Hawak-hawak mo yung ballpen. Magaan lang yung ballpen, pero 10 days yung hawak. Sa gabal po ba? Sa gabal. Gawin yung 30 days. Isang buwan. Parang malaking sagabal na sa iyong buhay. Although magaan, ay napakalaking sagabal na sa iyong buhay. Hawakan mo ng 2 months. 2 months mong hawak yung ballpen. Di ba po sagabal na sagabal sa iyong buhay? Eh, hinawakan mo ng 6 months. Eh, hinawakan mo ng 1 year. Eh, hinawakan mo ng 2 years. Hinawakan mo hanggang 3 taon. Di po na malaking sagabal sa buhay. Ang iba sa inyo, sabi ko, hawakan nyo 1 taon. Ganun kayo na ganun. Yes, kayo ng yes. Mga kabiyaya, bakit po hindi niyo bitawan? Bakit hindi niyo bitawan? Unang araw pa lang, kung binitawan niyo unang araw pa lang, hindi maabalang po. Hindi yan. Kung may problema ka maliit o malaki, ang sabi ng Diyos, ibigay niyo sa akin ang inyong alalahanin, ang inyong problema, at kayo bigyan ko kayo ng kapahingahan. Eh ikaw, nagmamagaling ka.
kaya mo to, kaya mo to. Sisiw na sisiw sa akin to. Tapos yun, hirap. Unang araw pa lang, unang minuto pa lang, unang oras pa lang, matuto kang ibigay sa Diyos ang iyong problema. Ano bang problema meron ka? Kahirapan? Financial problema? Eh anong sabi ng Diyos? Sa pamamagitan ng kahirapan ni Kristo, ikaw ay yumaman. Anong dinadala-dala mo? Karamdaman? Noong una, tigawag lang yan. Kaya nagmamagaling ka. Kaya-kaya ko yan, lakas ang katawan ko, pinalakas ako ng mga magulang ko, kaya ko yan. Noong una, tigawag lang yan, ngayon, sis na. Dinala mo ng 5 taon. Dapat, nung maliit pa lang yan, papatubo pa lang yan, sinabi mo na, 1 Peter 2:24, by whose stripes I am healed. And then, hindi na dapat umabot sa ganyang pangyayari. Lagi niyo pong tatandaan mga kabiyaya. Kung anumang problema meron ka, maliit, malaki, matuto tayo ibigay sa Diyos. At tayo nag-praise and worship, diyan mo sabihin, Lord, sa'yo na ang lahat ng aking kabigatan sa buhay. Dahil tapat ang Diyos sa kanyang pangako, ang sabi niya, ibigay niyo sa amin ang lahat ng inyong alalahanin at kayo ay aking pagpapahinahin. Maganda po, masarap po ba sa buhay na wala kang problema? Ba't di mo ibigay sa Diyos ang iyong problema? Bakit hindi mo bitawan? Ipagkatiwala mo sa Diyos ang lahat ng bagay sa buhay na ito. Dahil ang Diyos, although alam natin, kaya natin ang isang bagay, pero mas kaya ng Diyos, mas alam ng Diyos kung paano natin yan masusolusyonan. Amen. Dakila ang biyaya ng Diyos, dakila ang kanyang kapangyarihan. Parampakan po natin. Hallelujah. Hallelujah. Lagi po natin tatandaan na tayo ay pinagpala at pinabulan. Okay? Magkatutungan sa mundong ito, mga kapatid, hindi ka po mamamatay sa mundo. Kaya po ngayon, nababadyan, magkakaroon ng taas ng petrolyo at pagkatapos po niya, idamay na rin ang mga bilihin. Maaaring tumaas ang bilihin, natataranta ka, nagugutom ka, mahihirapan kang mamuhay, huwag na huwag mo po yung iisipin. Kumanta ka na lang ng ako ay pinagpala, ako ay pinagpala. Huwag na huwag niyo pong iisipin na kayo ay mamamatay sa gutom, kayo ay maghihirap, kayo ay magkakasakit. Paano na ang buhay nito? Huwag po kayo mag-isip ng ganyan. Nandiyan ang Diyos, ikaw ay iingatan, pinapakulan, pinagpala, pinakulan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Magkagutuman sa paligid, mga kabiyaya, hindi po ikaw mamamatay sa gutom. Tandaan niyo po yan. Dahil ang sinulat ni David, sabi ng Diyos, mula bata hanggang siya ay tumanda, wala siyang nakita na ang anak ng Diyos ay namuhay na para bang paslupa. Na malimos ng tinapay, wala. Dahil ang anak ng Diyos ay pinagpala. Amen? Hindi mo dapat iisipin na ikaw ay maghihirap, ikaw ay magugutom, ikaw ay mamamatay sa sakit. Dahil ang mga bagay na yan ay tinubos na ng ating Diyos. Para pakasama natin ulit ang Panginoon. Kasama ang biyaya, mga kabiyaya, kasama ang biyaya. Lakaran natin ang wilderness sa buhay na ito. At tayo ay patungo sa masaganang plano ng Diyos sa ating buhay. Okay, napag-aralan po natin last week. 3 things when grace finds you from the story of Moses. Number 1, grace finds you in a favor. Sa mga kabiguan sa buhay ay hinahanap at makakatagpo natin ang biyaya ng Diyos. Number 2, grace meets you in the wilderness. Yan po yung sinasabi ko sa inyo kanina na sa panahon ng kabiguan, sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng problema, makakatagpo ang biyaya ng Diyos. Gaya ni Moses, nakatagpo niya ang biyaya ng Diyos. And continue
Ito po yung continuation ng ating aralin last week. Number 3, at yan po yung last part, kaya medyo may silang po tayo ngayon. Grace sent you in a mission. Ang bawat isa po sa atin ay may mission. Baka ang akala po ninyo, pastor lang ang may mission. May mission po tayong lahat. Iba-iba lamang po tayo ng pagkatawag. At kailangan po nating gampanan ang misyon na iniatang sa atin ng Diyos. Okay? Hindi lang po mga pastor ang may misyon. Lahat po tayo may misyon. Hindi lang po ikaw ay basta-basta nakaupo sa upuan na yan. Ikaw ay nilikha ng may dahilan. Nang may dahilan, hindi ka nilikha ng walang dahilan. Nilikha ka ng may dahilan. Sabi mo sa katabi mo, nilikha ka ng may dahilan. Kaya bawal na bawal po ang magpakamatay. Iniisip nila na useless na ang aking buhay. Wala nang saysay ang aking buhay. Wala nang kwenta ang aking buhay. Hiniwalayan lang naman ng girlfriend niya na isang araw lang naman sila. Ma-broken hearted. Kung hiniwalayan ka, ibig sabihin, maaaring hindi yan ang plano ng Diyos sa iyo, baka may mas maganda pang ibibigay sa iyo ng Diyos. Natanggal lang naman sa trabaho. Huwag kang mag-alala dahil baka hindi yun talaga ang plano ng Diyos sa trabaho sa iyo. May mas magandang trabaho, hanap po, na ibibigay sa iyo ng Diyos. Lagi niyo tatandaan, kung ikaw ay anak ng Diyos, lagi niyo tatandaan ito mga kababayan, kung ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka talunan. O yes, na-reject ka sa isang trabaho. Tandaan mo, anak ng Diyos, kataas-taas ng Diyos, may-ari ng langit at lupa. May-ari ng langit at lupa. May-ari ng lahat ng makikita mo. Anak ka ng Diyos. Patingin mo, hindi ka niya kaya papuan. Lagi mo tatandaan, ikaw ay pinagpala at pinapuran. Parang pakanya natin ang mga. Lagi mo yung itatanong sa iyong isipan. Kaya, walang lugar sa isang Kristiyano ang maging malungkot. Walang lugar sa Kristiyano ang malungkot. Although, yes, kung malungkot ka, iiyak mo na isang araw. Pagkatapos, ipagkatiwala mo sa Diyos. And then, gagawin ng Diyos ang nararapat para ikaw ay maging maligaya sa buhay na ito. Dahil ang gusto sa atin ng Diyos ay better future. Magandang hinaharap. After 40 years in exile and a life-changing encounter at the burning bush, God's unmerited favor commissioned him. Ito po ay si Moses. Pamamagitan ng biyaya ng Diyos, kahit hindi siya karapat-dapat, ay pinili siya ng Diyos at inatasan sa isang mahalagang misyon. Minsan iisipin natin, Lord, bakit akong pinapadala mo dito eh hindi naman ako karapat-dapat para dito? Hindi naman ako mahusay para dito. Wala naman akong alam para dito. Bakit ako ang pinapadala mo? Then, perfect. Yan po ang requirements ng Diyos. Wala tayong magagawa. Yan po ang requirements ng Diyos. Kung saan ka mahina, doon lumalakas ang biyaya, kaya doon kayo padadala. Gaya nga po na sabi ko sa inyo, nung kabataan ko, pero bata pa rin mga ngayon. Nung medyo bata-bata pa ako, hindi niyo po ako mapagsasalita sa maraming tao. Ayaw ko pong magsalita sa maraming tao dahil ako po ay mahihiyain. Just imagine, ako po ay nagsasalita sa inyong harapan ngayon at nagsasalita ng salita ng Diyos. Pwede mo sabihin niya, Lord, bakit ako? Hindi naman ako praktisado. Maraming iba dyan. Maraming iba dyan na madaldal. Maraming iba dyan na mahusay. Bakit ako ilalagay ko dito? And, pasok kasi ako sa requirements na hindi po ako mahilig magsalita. Dahil ang sabi ng Diyos, kung saan ka mahina,
doon lumalabas ang kapangyarihan ng Biyaya. Kung minsan, isipin mo, ikaw pala ay naatasan ng Diyos na maging tagapanguna sa pag-awit, pero hindi ka naman marunong kumanta. Sundan mo lang ang tawag ng Diyos, matututo ko kumanta. Ikaw pala ay naatasan ng Diyos na manguna sa pagsasayaw. Kahit ang katawan mo ay parang kawayan. Na pag hinihiman ng hangin ay hindi man lang lumambot. Pag ganyan-ganyan lang, sobrang tigas ng katawan. Pero ikaw palang inatasan ng Diyos na manguna sa pagsayaw. Bakit hindi mo oohan ang Diyos? Gaya po ni Moses. Alam niyo po ba, sabi niya na tinawag siya ng Diyos, Lord, bakit ako? Sabi niya po sa burning bush, bakit ako? Hindi nga po ako marunong magsalita, ako po ay utal. Di ba sabi ni Moses? Basta, sumunod ka, sabi ng Diyos. Kasama niya ang kanyang kapatid na si Aaron, na siyang naging matalas na dila para sa kanya. Wala tayong magagawa. Kung tayo ay tinawag ng Diyos sa isang bagay, kailangan po natin uuhan. Hindi po ikaw basta-basta nilikha lang. Ikaw ay nilikha na parte ng katawan ni Kristo. May kamay, may mata, may tenga, may paa. Parte tayo ng katawan ni Kristo. Maaaring iba sa inyo ay kamay, ang iba sa inyo ay paa, ang iba sa inyo ay mata, ang iba sa inyo ay pandinig. At kung hindi po gumana ang paa, mahihirapan po ang katawan ni Kristo na pumalap ang Ebanghelyo. Like for example, tinawag akong magpastor. Kunwari lang, ako lang po tinawag na pastor sa kapulungan ito. Kunwari lang, ako lang ang tinawag na pastor sa kapulungan ito. At tumanggi ako sa Diyos. E di walang pastor sa kapulungan ito. May tatlong tinawag sa inyo na magmamuna sa pag-awit at tumanggi sa Diyos. Walang tagapanguna sa pag-awit. Okay? At naniniwala din naman ako na hindi mo kayang tumanggi sa tawag ng Diyos. Pag tinawag ka ng Diyos, wala kang magagawa kundi gawin ang tawag ng Diyos. Maybe nalilate ng kaunti, pero please, kung ikaw ay nakakaranas at nakaka-experience ng pagtawag ng Diyos, huwag ka nang humindi. Umuo ka na. Tagal. Dahil sa mga pinakamasayang buhay sa mundo ito, malaman mo kung ano ang purpose mo sa buhay. Hindi ka lang basta-basta lumabas sa mundong ito na parang kabuti. Na parang lumabas ka na parang wala lang. Alam niyo po ba ang mga inventor, bago po yan naglikha ng isang invention, ay alam po nila ang purpose. Siyempre, di kami pwedeng gumawa ng wala lang. Walang patutunguhan. Di ba? Hindi ka pwedeng maglikha ng isang bagay, wala namang patutunguhan. Ikaw ay maglilikha ng isang bagay dahil may dahilan. Nag-invento ng ilaw. Mag-iimbento ako na to para magkaroon ng liwanag. Mag-iimbento ng electric fan. Mag-iimbento ako na to para magkaroon ng hangin na natatama sa mga tao. Nag-imbento ako ng mic para ang boses ng nagsasalita ay malakas at marinig ng mga tao. Hindi lang po basta-basta naglikha ng mga dahilan. Ikaw, nilikha ka ng Diyos. Ibig sabihin, ang buhay mo ay hindi lang para sa wala. Nilikha ka ng Diyos dahil may pagagawa sa iyo ang Diyos sa mundo. May purpose ang buhay. Hindi lang basta-basta ikaw ay tao.
may purpose ang buhay mo. At hindi po kung makakapagsabi kung anong purpose ng buhay mo. Ang makapagsasabi kung ano ang purpose ng buhay mo ay ang Diyos. At ngayon ikaw ay nasa Diyos na. Kung hindi mo pa malalaman mo na yan. Kung anong purpose ng iyong buhay. Amen? Dahil ang pinakamasayang pangyayari sa buhay mo, malaman mo ang purpose mo. And for example, ako po gumawa ng electric fan. Ako gumawa ng electric fan. Di ko alam sino maraming electric fan. Kunwari na. Tapos yung electric fan na yan, ay ibinabad ko sa tubig ng mahabang panahon. Nagawa po ba na ang kanyang purpose? Hindi po siya masaya. Hindi po siya nakapagpasaya ng tao. Ikaw ay init na init. Pero yung electric pan na dapat sana gagamitin mo ay nasa tubig. Ginawa mong bangka. Hindi ka nakapagpasaya ng tao, ikaw, nilikha ka ng Diyos. Ang buhay mo ay hindi lang basta itinapon sa labas. Kundi hanapin mo kung saan kayo nilagay ng Diyos. At pag nakita mo kung saan kayo nilagay ng Diyos, ikaw na ang pinakamasayang tao sa lahat. Dahil nalaman mo ang purpose mo. Marami po sa Biblia kaloob ng Diyos. Marami sa Biblia kaloob ng Diyos. Makikita mo, mahahanap mo kung anong kalooban ng Diyos sa iyo. Ako po, mahahanap ko kung anong kalooban ng Diyos sa akin. And then, masakit man noon, dahil ako ay medyo bata-bata pa, isinubo ko yung sarili kong desisyon sa buhay. Isinubo ko yung sarili kong desisyon sa buhay. Pero meron kasing, nalaman ko, meron kasing plano ng Diyos sa akin, sa buhay ko, na maging tagapagturo ng salita ng Diyos. Ganun din po si Moses. Naligaw siya, at nung tinawag siya ng Diyos, siya ay hindi nagkatubili, hindi tumanggi, at nagkatubili na sundin ang tawag ng Diyos. Exodus 3:10. So now, go. I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt. Yan po ang purpose ni Moses. Maging leader ng Israelita para lumabas ang mga Israelita mula sa pagkakamihan sa Egypto. The very mission Moses once led became the purpose for which he was uniquely prepared. This same Moses whom God sent to be their ruler and their leader. Acts 7:35. Inihanda muna siya ni Lord at nung handa na siya, ibinalik siya sa Egypt. Kaparehas na istorya, marami pong Bible character gaya ng kwento ni Jonah. Alam niyo po ang kwento ni Jonah sa mga nagdaan sa children's ministry, mula sa mga kwento at sa mga teacher ng children's ministry. Jonah 3. Jonah ran Nineveh. Tinawag si Jonah ng Diyos para pumunta sa Nineveh. Dahil si Jonah ay pasaway, ayaw niyang magpunta sa Nineveh dahil meron siyang sariling question. Sabi niya, pagsasabihan natin ng Nineveh, babaliwalay lang tayo ng Nineveh dahil ang sasama ng mga tao na yan, sabi niya sa Diyos. Kaya ang Diyos ay napakahaba ng kanyang pasensya at mahal ng Diyos ang mga tao. Pumunta ka sa Nineveh para sila ay balaan. Kapag hindi sila tumigil sa kanilang makamunduhang gawain, ay wawasakin mo sila. Pero pag sila ay nanumbalik sa Diyos, sila ay magiging maganda ang buhay. To cut a long story short, si Jonah po ay sumakay ng ibang barko. Iba ng ruta.
And ang nangyari, siya ay nagdala ng sumpa doon sa barko na kanyang sinakyan. Nagkaroon ng bagyo, nagkaroon ng malakas na alon, at napagtanto nila na si Jonah pala ang may kasalanan at si Jonah ay inihagi sa tubig at kinain ng malaking isda. 3 days and 3 nights. Ngayon, ikaw po mga kabiyaya, tinatawag ka ng Diyos. At kung ikaw ay tatanggi, gusto mo bang maranasan na kainin ka ng isda bago ka sumunod sa Diyos? Maybe hindi literal na isda ang kakain sa'yo. Maybe malaking problema ang kumain sa'yo. Sakit ang kumain sa'yo. But at the end of the day, magaganap pa rin ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Bakit gusto mo pang maranasan yung ganung bigat na pagdadaanan? Bakit gusto mo pang maranasan yung ganung bigat ng problema na mapagdaanan? Eh kung sa huli din naman ay matutupad ang kalooban ng Diyos. Ngayong naririnig ko ang mensahe na ito, kung ikaw ay nakakarinig na ng tawag ng Diyos, huwag kang mag-atubili na mag-yes sa Lord. Mag-oo sa Lord. Gawin mo kung ano ang pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Jonah ran for Nineveh, pero alam natin ang kwento, hinanap siya ng biyaya ng Diyos. Tumakas sa tawag ng Diyos, pero sinagi pa din ang biyaya ng Diyos. The end of the day, natupad pa din ang pinagagawa ng Diyos sa kanya na magbigay ng mensahe sa Nineveh. Magsisi sa mga kasalanan at panumbalik sa Diyos. Okay? Kung minsan, takbo ka ng takbo, takas ka ng takas, sa mga pinagagawa ng Diyos sa iyo, sa misyon na pinagagawa sa iyo ng Diyos. Sa totoo lang, meron po yung kapalit na consequences. Gaya ni Jonah, karoon siya ng consequences. Unahin siya ng malaking isda, pero ganoon pa man, nalalangit siya sa loob ng tiyan ng isda. Scientifically, ito po ay mahirap yung paliwanag. Pero yung kumikain siya ng isda, tatlong araw at tatlong gabi, siya ay buhay at iniluwa, nalalangit po sa Diyos, nanalangin sa Diyos sa loob ng tiyan ng isda at iniluwa siya sa Nineveh. Scientifically, wala pong kayang makapagpaliwanag nito. Pero, siyempre, tayo ay naniniwala sa kakayahan ng Diyos, at kaya ng Diyos ang anumang bagay. God turns our failures into platform for His glory. Weaving our mistakes into His redemptive story. What you once ran from, He now commissions you toward, empowered by His story, grace. Step into your divine calling, assured that He who began this work in you will carry it to completion. Empowered by His story, empowered by His restoring grace. Kung kayo man minsan ay nagkakamali, ay kaya din naman gawin ng Diyos na maging tama. Itatama tayo ng Diyos dahil ang Diyos ay Diyos ng maunawain. Kung kayo ay nagkamali, ay kaya itama ng Diyos ang inyong pagkakamali. Okay, basahin po natin ang ating mga napag-aralan last week at ngayon. Number 1, grace finds you in a favor. Number 2, grace leads you in a wilderness. Number 3, Grace sends you in a mission. at dito po tayo magtatapos, mga kabinera, sa life application. Let me give you a life application. Magbilis na lamang po ito. Number 1, refuse to let your failures define your future.
Huwag mong hayaan na ang iyong kabiguan ang magtakda ng iyong kinabukasan. Sabihin mo na, wala na. Ito na lang ako. Hanggang dito na lang ako. Ganito na lang ang buhay ko. Mamamatay na lang ako sa sakit na to. Huwag. Hanggang ngayon, kapag sisimba ka pa, nakalalakad ka pa, malakas ka pa, tandaan mo, may magandang pangarap ang Diyos sa buhay. May magandang pangako ang Diyos sa buhay. Amen? Palakpakan po natin. When Moses' failures drove him into exile, God met him in the wilderness, and by His grace, called him forward, not backward, forward. In our own lives, no mistake can imprison us. When we pause to hear His grace, it reshapes poor past and it travels us into His purpose. Called him forward. Lagi kong forward. Ano sa Tagalog ng forward? Paabante, pasulong. Okay? Patungo sa unahan. Sa magandang plano niya sa buhay mo. Puro pasulong. Puro paabante. Pag tinawag tayo ng Diyos, pag ang Diyos na ang namumuno sa buhay mo, ang buhay mo ay magiging puro abante na. Paabante papunta sa plano ng Diyos, paabante sa magandang buhay, paabante sa paggaling, paabante sa pagyaman, paabante sa pagiging mabait na tao, mabait na magandang buhay. Paabante, hindi po paatras. Lagi po namin sinasabi sa inyo ang tunay na Kristiyano, hindi po kasama ng kasama. Although nagkakaroon ng kaunting kasalanan, pagkakamali, pero hindi po siya nagiging masaya sa pagkakamali. Siya ay patuloy na paabante papunta sa pagiging mabuting tao, mabait. Sino rin katawag mo, mabait? Mabait ba yan? Sabihin mo, mabait ka. Okay? So, mabait ka. Sa biyaya ng Diyos, ikaw ay naging mabait. Parang may walang niya ako narinig. Mabait ka. Mabait. Okay? Papunta sa maaliwalas na buhay. Papunta sa maaliwalas, kahit sa maaliwalas na itsura. Dati nung nagsimba ka dito, parang ikaw ay pulubi. Okay? Pero ngayon, ang maaliwalas ng buhay itsura. Tingnan mo katabi mo. Ikaw ay maganda. Ikaw ay gwapo. Magandang lalaki. Okay? Okay? Magandang lalaki. Kumaliwalas ang ating buhay. Gaya ni Moses. Alam mo si Moses? Nung siya ay umalis sa Egypto, siya ay nagmistulang pulubi. Walang makain, walang mainom. Iisa lang kanya dalang kalaban. Pero nung kinatagpo siya ng biyaya ng Diyos na kilala niya ang mga anak ni Jethro, siya ay binigyan ng tubig. Isinama sa tahanan ni Jethro at napangasawa pa niya ang isa sa mga anak ni Jethro. At naging tagapamuno ng Israel. Ganon din ang mangyayari sa inyo mga kabiyaya. Nung una ay gusgusin ka. Gusgusin. Puro problemado. Kasi alam niyo po kasi mga tao, pag problemado, ay pumapagay po ang itsura. At di po ba kayo? Problemado. Minsan pag sobrang problema mo, hindi ka na naliligo. So,
Totoo yan. Wala ka nang ganang mag-toothbrush. Wala ka na rin ganang kumain. At ang itsura mo parang namumulo yung mata. Hindi ka na makapag-awit ng balbas. Para ka na si Moses. Pero ngayon, nung nakatanggap po tayo ng biyaya ng Diyos, tayo ay naging maaliwalas. Masiyahin. Yan po ang nagagawa ng biyaya. Tingnan niyo yung itsura niyo, mukha po kayong mga milyonaryo. Pag-agree po kayo natin na po tayo tayo po ay mayayaman. Dahil sinabi ng Diyos ay sinabi ng salita ng Diyos si Kristo ay pinangilang upang sa pamamagitan ng kanyang kahirapan tayo ay maging mayaman. Amen po ba? Amen. Natin ang Panginoon. Exodus 3:10. So now, go. I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt. Sabi po dito sa Isaiah 43:18-19 na naghihikayat ka, kalimutan ang nakaraan, at magtiwala sa bagong bagay na gagawin ng Diyos. Ano po sabi dito? Kalimutan ang nakaraan. Ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Masdan mo, ako ang gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na. Hindi mo pa ba nakikita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Now, go. I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites out of Egypt. Naisama lang po yung last verse. Tingnan nyo, sabi ng Diyos dito, sa gitna ng disyerto siya ay gagawa ng tubig. Wow! Sa gitna ng disyerto, kung ano man ang nakaraan, ang bigat ng nakaraan ng buhay mo, in forwards, sa pag-abante mo, kasama ang biyaya ng Diyos, puro masagahan ng buhay, magandang buhay. Dahil yan ang pinangako ng Diyos sa atin, magandang buhay, masagahan ng buhay. Hindi yung iniisip mo, next year, next month, baka maghirap kami. Next year, dahil sa sakit na to, baka mamatay na ako. Hindi po ganyan ang nakasulat sa Biblia. Ang nakasulat sa Biblia ay magkaroon ka ng buhay na kasiyasiya. Kasiyasiya po bang buhay na iisipin mo next year, maghihirap ka? Kasiyasiya po bang buhay na iisipin mo next year, lalala yung karamdaman? Hindi. Kasiyasiya po bang buhay, iisipin mo next year, hindi ka na makapag-aaral, hindi ka na makakatapos ng pag-aaral? Hindi. Ang kasiyasiyang buhay ay kasiyasiyang buhay. Kung ano man ang kalooban sa atin ng Diyos, sigurado kong yun ay kasiyasiyang buhay. Masayang buhay, laging nakangiti, maaniwalas, magandang lalaki, magandang babae. Amen? Parapakan po natin. Huwag natin ipako ang ating sarili sa mga pangit na nakaraan. Sa halip ay tingnan natin ang kagandahang loob ng biyaya ng Diyos sa hinaharap. Palayain mo yung sarili. Always forward, never backward. Pagkasama mo ang biyaya ng Diyos, always forward. Lumakad ka paabante. Huwag ka na bumalik. Paabante, kasama ang biyaya ng Diyos. Number 2, life application. Listen to God's voice in the wilderness of life. Sa gitna ng kalituhan, pagkaligaw, at mga hamon sa buhay, hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ay patuloy na nandyan at gumagabay sa atin. Basta tayo'y
Patuloy lamang na makinig sa Kanya. Sabi po sa Isaiah 30:21, ay isang pangako ng patnubay ng Diyos, saan man kayo pumanig, sa kaliwa o sa kanan, maririnig niyo ang kanyang tinig sa inyong likuran na nagsasabi, ito ang daan, dito kayo lumakad. Ibig sabihin, mga kabiyado, hindi po winawalang bahala ng Diyos ang nangyayari sa iyong buhay, desisyon mo sa buhay. Ikaw ay sigurado kakausapin ng Diyos. Kaya, maging matalas po ang ating pandinig. Pinakausap ka ng Diyos, hindi ngayon, pinakausap ka ng Diyos sa pamamagitan ng tagapagsalita. Pinakausap ka ng Diyos ngayon. Kung minsan, gumagamit ang Diyos ng mga instrumento para kausapin ka, pwede niyang pagsalitain ng hayop. Pwede niyang pagsalitain ng hayop. Alam niyo po ang kwento ni Balaam? Kwento ni Balaam? Yung kanyang sinasakyan na kamelyo, nagsalita para magbigay ng mensahe sa kanya. Or pwede rin tao. Sabi ko po sa inyo, gaya ko, bago ko ako nakapag-desisyon na maglingkod sa Diyos, marami kong ginamit ang Diyos na magsalita sa akin, na magpatuloy na maglingkod sa Diyos. Marami. At hindi po ito yung time para sabihin ko po sa inyo. Marami pong tao ginamit ang Diyos sa akin para magpatuloy sa larangan na ito, sa ministeryo na ito. In the wilderness, Moses heard God's call in the cracking bush. Proof that even in our driest season, His voice will guide us into our calling. Lagi po kayo maging nitiguloso sa tawag ng Diyos. Pag tinawag kayo ng Diyos, kailangan po natin sumunod agad. Huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa. Sumunod agad pag tinawag ng Diyos. In our own wilderness, we will surely speak. Are you listening for His voice and discerning His direction? We should. Dapat po, mga kabiyala, pag dumating ang tinig ng Diyos sa inyo, huwag po kayo magpatumpik-tumpik. Sundin niyo kaagad ang tawag ng Diyos. Dahil sigurado, kayo ang isa sa mga magiging masayang tao sa mundo ito. Ulitin ko po ang aking sinabi mga nakaraan. Ikaw ang magiging pinakamalungkot na tao sa mundo pag hindi mo na nalaman kung anong purpose ng buhay mo. Pero ikaw naman ang pinakamagiging masaya sa buhay na ito pag nalaman mo kung ano ang pagkatawag ng Diyos sa'yo. Pag nalaman mo kung saan ka ilalagay ng Diyos, hindi po waste ang buhay mo. Wala akong kwenta. Wala nang kwenta ang buhay ko. Hindi po. Nilikha ka ng Diyos dahil may dahilan ng Diyos sa iyo. Kaya ka narito. Pinakamasayang tao ka sa mundo, hindi po pera. Meron pong mga mayaman na nagpapakamatay. Maraming mayaman na nagpapakamatay. Maraming mga ma-influensya na sobrang lungkot ng buhay. Pero merong mahirap, alam niya ang purpose ng buhay na masaya siya. Magiging pinakamasaya ang tao pag nalaman mo ang purpose ng buhay ng Diyos. Amen? Alamin po natin kung ano ang purpose mo dito sa lupa kung hindi mo pa nalalaman. Okay? Number 3. Dito po tayo magtatapos. Embrace the call of grace and be content. Yakapin ang tawag ng biyaya ng Diyos at maging kontento sa buhay na ito. Like Moses, who left the palace
fleeting glory to answer God's call in the wilderness. Iniwanan po ni Moses ang pagiging anak ng prinsesa. Dahil si Moses ay inampun lamang ng prinsesa ng Pharaoh. Ang magandang buhay, iniwanan niya. Nung nalaman niya ang tawag ng Diyos, you'll never find true contentment, however successful you appear, until you embrace your grace-filled calling. Ganda. You'll never find the true contentment, however successful you appear, until you embrace your grace-filled calling. Kailangan malaman po ng isang tao kung saan po siya tinawag ng Diyos. Kung ang pagkatawag sa iyo ay magbigay ka ng payo, gawin mo. Kung ang pagkatawag sa iyo ay magbigay sa mga gawain sa Panginoon, gawin mo ng masaya. Kung ang pagkatawag sa iyo ay maglingkod sa Diyos, gawin mo. Kung ang pagkatawag sa iyo ay magturo ng salita ng Diyos, gawin mo. Dahil ikaw ang magiging pinakamasayang tao pag nagawa mo ang mga bagay na yan. Philippians 4:13, diba? Yan. Natutunan kong maging kontento sa anumang kalagayan ko. Alam kong sapat ang biyaya ng Diyos para sa akin sa lahat ng bagay. Walang taglamig na tatagal magpakailanman. Darating din ang tagsibol ng iyong. Napakagandang mensahe. Walang taglamig na tatagal magpakailanman. Yung problema na meron na hindi po yan magpakailanman. Hindi po yan anli. Hindi po yan magtatagal lalo ikaw ay anak ng Diyos. Walang taglamig na tatagal magpakailanman. Darating din ang tagsibol ng iyong buhay dahil your next season is coming. Hindi laging dapa. Hindi laging nakadapa, hindi laging gusgusin, hindi laging mahirap, butas ang damit. Laging may sakit. Dahil darating din ang tagsibol ng iyong buhay. In Christ, my next season is coming. Parapakan po natin ang Hallelujah. 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 Kung ano man po ang pinagdaraanan niyo sa buhay niyo, mga kabiyaya, nandito ka na sa Diyos. Nandito ka na sa Diyos. My next season is coming. Taas po natin ang ating kamay. Taas natin ang ating kamay. Pag gusto ko, isigaw natin ito ng malakas. Kung ikaw ay nagdaraan ngayon sa buhay na hindi maganda, sabihin mo lang, my next season is coming. 1, 2, 3, malakas! My next season is coming. Amen! Palakpakan natin yung Panginoon! Hallelujah! Hallelujah! Okay, bago po tayo tuluyang magtapos, kahit nakaupo, hindi po itaas po natin ang ating dalawang kamay. Tayo po ay mananalangin ng panalangin ng pagtanggap. Kung ang panalangin ito ay nagawa na po na ninyo, hinihirit po namin na gawin ninyo ito para sa alang-alang sa inyong mga katapi na maaaring hindi ba ginagawa ang panalangin ito. Panalangin natin ito gamit ang ating puso. Tatanggapin natin ang ating Panginoon sa ating buhay. Sumunod po tayo sa panalangin. Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Hindi ko po kaya iligtas ang aking sarili nang hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mensahe ng biyaya. Ako po ay naniniwala na ikaw ay namatay at muling nabuhay. Umakyat sa langit at muling babalik. Patawarin mo po ang lahat ng aking kasalanan. Tinatanggap kita
sa aking puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. Rapat po namin. Okay. Ako na lamang po mananalangin namin ang madakilang Diyos ng mga pangyarihan. Maraming salamat po Panginoon sa mga nagbukas ng puso na ikaw ay tanggapin at libo-libong anghel ang magagalak sa langit. Maraming salamat Panginoon, ikaw po ang bahala sa kanyang buhay. Ikaw po ang siyang magdesisyon sa kanyang buhay. Malaman po niya kung ano po ang purpose sa kanyang buhay sa mundong ito, kung bakit po siya nilikha. Maraming salamat Panginoon sa aming mga natutunan, sa mga aming napag-aralan. Ngunit Panginoon na ang aming season ay darating na. Magandang buhay, pinagpalang buhay, pinamuran ng buhay, malakas, malusog, masigla, kasiyasiyang buhay, walang problema ang buhay. Yun po ang paparating na. At sa mga dumating na buhay na ganito, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, dahil ang buhay namin dito sa lupa ay parang buhay sa langit. Tunay, Panginoon, sa kahit anong kaguluhan ng mundong ito, mananatili ang iyong mga anak ay masaya. Mananatili ang iyong mga anak ay ligtas. Mananatili ang iyong mga anak ay may kakainit, hindi magugutom. Ano mang kaguluhan sa mundong ito, Panginoon, ay naiiba ang iyong mga anak. Dahil naniniwala kami na kaming mga anak mo, Panginoon, ay pinagpala, pinabuhay, sarito, mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, tayo po ay dadako sa ating susunod na gawain. Ang banal na komunyon. Ganyan po.